Mismong araw pa naman ng Pasko, mga kapuso, umakyat na sa 6 ang kumpirmadong patay sa sunog sa isang apartment complex sa Barangay Bungad, Quezon City. Patuloy pang inaalamang sanhi ng sunog na tumagal na mahigit 3 oras. May ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Mas lalong malungkot ito para sa iisang pamilya sapagkat itong 6 na nakukuhang patay mula sa isang nasunog na apartment ay nabibilang sa iisang pamilya. At kung tama, yung tansya ng mga tenants, yung mga kapitbahay nila ay isa pa na miyembro nila ang pinaghahanap ngayon at nagpapatuloy ang search operation ng Bureau of Fire at ng SOCO. Simula pa kaninang umaga dahil sa unang pagtaya nga ay 7 itong miyembro ng apartment unit o isang pamilya nakatira doon. Siya ring may-ari ng apartment complex na nasunog bandang alas 3 pasado alas 3 madaling araw kanina. Itong nasusunog sa likuran ko ay 16-door apartment complex at hanggang sa mga puntong ito hindi pa malinaw kung ano ang pinagmula ng apoy. Ayon yan sa BFP-NCR, parte pa yan ng investigasyon ngayon. Bandang alas 6:58 nang ideklarang fire out itong sunog na ito na ayon sa BFP ay naitawag sa kanila around 5 a.m. Pero sa kwento ng mga tenants dito ay past 3 a.m. Sinasabi ko mga oras sapagkat nagrereklamo yung mga tenant na late daw na dumating itong mga taga Bureau of Fire Protection na ang kinakatwiran naman ng BFP-NCR. Nahati daw kasi yung kanilang puwersa PIA dahil sa almost simultaneous na naganap na sunog sa San Juan at dito sa Quezon City. Itong lahat ng apartment units na ito, 16 units are occupied by different families. Matagal na silang nakatira raw dito. Meron ng 20 years, more than 20 years. Merong 5 years at ito daw ang kauna-unahang pagkakataon na sila ay nasunugan sa lugar na ito. Ang description sa apartment building na ito, Pia, ay medyo may pagkaluma na at nasabihan na rin daw yung mga tenant dati na luma na yung gapang ng kuryente sa kanilang building at nakatanggap na rin sila ng babala na kagat lamang ng daga ay maaari na mag-cause ng fire dito pero hindi ito na nagawa ng paraan hanggang nga sa umabot na sa sunog na hindi pa malinaw kung ano ang dahilan, Pia. Mark, kung titignan kasi parang matataas yung pader dun sa gilid, no? Ibig sabihin ba kung mas maaga lang dumating, baka naagapan pa yung sunog? I mean, hindi siya kakalat ng ganun kalawak? Oo. Pia, itong apartment complex na ito ay napapagitnaan ng tila dalawang what looks like to be a factory compound na may firewall. Kaya hindi na dama yung kaliwa at kanan, kundi ang kumalat lamang talaga ang apoy ay confined doon sa apartment complex na magkakatapat. At ang sinasabi nga nila, kung ito ay past 3 a.m. Naganap yung sunog at dumating ng past 5 na yung bumbero ay hindi nga nakontrola yung mabilis na pagkalat ng apoy. Meron din mga testimonya yung mga tenant na nakausap natin na parang in a matter of 15 minutes PA ay nakakalat na raw at napaka-intense at malakas yung apoy na naganap dito, Pia. Tapos Mark, linawin ko lang, no? Kasi nabanggit mo ang sabi ng BFP-NCR, nahati sila doon sa pag-responde doon sa sunog sa San Juan tsaka yung sunog na ito. Pero hindi ba diretso sa BFP Quezon City o kaya BFP sa San Juan? O kinailangan kasi talaga magsanib ng BFP San Juan tsaka Quezon City doon sa pagre-responde? Or skeletal force lang ba ang naka-duty nung mga oras na yon? Pia, kasi yung sunog sa San Juan ay unang nagdeklara ng general alarm. So ibig sabihin, kailangan rumisponde hindi lamang yung bombero ng San Juan, kundi maging yung mga katabi niyang bombero at kasama yung Quezon City sa mga rumisponde dyan agad-agad. Ngayon, nung itong sunog naman dito sa Barangay Bungad ay umabot na sa Task Force Bravo, kinailangan na rin na ang buong puwersa naman ng Quezon City ay pumunta rito para rumisponde at it took them time dahil medyo naging tensyonado rin daw yung sunog sa San Juan dahil di ba meron doon mga gulo, may batuhan, ganyan. So it wasn't easy for them to pull out at pumunta naman dito sa Barangay Bungad sa Quezon City. So Mark, panghuli na lang, no, sa mga oras na ito, may ilang residente pa rin nagbabantay dyan at parang may ilan pa rin mga taga-BFP ba na patuloy sa kanilang panghuling operasyon?
Sa likod ko, Pia, mga 3 bombero na lamang sapagkat paminsan-minsan may umaapoy pa. No? Pero under control, in fact, far out na ang deklarasyon dito sa sunog. Itong mga nakikita mo sa likod ko ay mga residente, kapitbahay, not necessarily taga-compound ng apartment compound na nasunog. Bagamat meron ding yung iba, yung mga kaibigan, pamilya, mabalitaan nila na may sunog dito. Pinuntahan nila, may mga kaopisina pa na nagsadya rito, making sure na yung kanilang kaibigan, kaanak ay hindi kasama ron sa 6 so far na deklaradong patay sa sunog na ito, Pia. Yung BFP at ilang taga-Soko nandito pa, particularly dun sa apartment unit na natrap kung saan nakatira yung 6 na patay dahil patuloy pa yung search sapagkat nga ang sabi-sabi ay hanggang 7 daw yung nakatira doon at kung 6 yung nakukuha nila baka may isa pa. So not until lahat ay mahukay nila, mahalughog nila at kung clear na sa bangkay yung lugar ay hindi mahinto yung search operation dito, Pia. Mark, salamat at nasa panalangin natin lahat ng apektadong pamilya. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar.